Okay. So, napanood natin itong debate between Mr. Blogger and Mr. Piskal. Ano? Blogger kasi siya eh. Hindi siya naman talaga, kumbaga, by title, attorney, but by practice, hindi siya talaga attorney. Ano? Okay. Ito ang masasabi ko dito. Ano? Kasi, alam naman natin, lahat naman tayo nakapanood. Alam natin na ang panalo dito, by the way, unanimous, 3-0 in favor of the fiscal, no? Ngayon, ang debate kasi na yan, kung tutuusin, it's about the legal sexual consent. Yan yung debate. And of course, pag sinabi nating debate, it should be based on sa batas. Kung ano yung batas. Alright? Let me be clear. Okay? Bago tayo mag-proceed, let me be clear na kung ako, mas gugustuhin ko yung uh, legal sexual consent would be 18. Oh, bakit Jojo? Ibig sabihin, in favor ka kay Mr. Blogger. Hindi. Iklaro ko muna. Okay, iklaro ko muna. Bago tayo mapunta doon sa debate, dito muna tayo sa clarification. Of course, kung ikaw yung magulang, 'di ba, mas gusto mo na mas mataas yung basis ng legal sexual consent. Okay? Until you are 18, that's the time you can do anything you want because you are in your legal age. Kumbaga, yun na yung maturity age natin. Right? Tama, di ba? Ayaw natin na 17 years old, nabuntis, although may consent, di ba? Nabuntis, 17 years old, pero dahil ang legal sexual consent ay 16 according to batas, ay hindi liable yung 17 years old kasi ba magka-age sila, hindi siya liable kasi 17 years old din yung yung nakabuntis, o hindi siya liable doon sa legal sexual consent, di ba? So mas kung ako personally mas gusto ko na dapat 18 para yun na yung pinakasaktong edad na pwede mo nang gawin. Pwede nang, halimbawa, ako yung guy, 'di ba? Nakabuntis ako ng isang 18 years old din. So pares kami na hindi kami makakasuhan. Kasi under the law, kung yun yung law, no. Hindi kami makakasuhan kasi ang legal sexual consent ay 18. Tama? Okay. Ngayon, mapunta tayo sa debate. Ang debate is sexual consent. Debate on sexual consent. Si Piskal, ang kanyang side ay 16 years old. Si Blogger ay 18 years old. Now, ang labanan dito is paano i-defend ni Blogger na 18 yung sexual consent at paano i-defend ni Piskal na 16. So si Piskal ang negative, si Blogger ang affirmative. Okay? Ngayon, una pa lang, okay, bago pala yung start nung opening statement, pagkahaba-haba ng mga credentials, both sides, okay, nakita natin, ito si ganito, o basta yung mahaba yung kanilang credentials. So parang sinet na nila yung kanilang category according to the credentials submitted to the debate panels para, alam mo yun, parang payabangan, kumbaga, or pabunggahan, o sorry sa word, payabangan, pabunggahan. And then, here we go, nag-start na sila doon sa opening statement.
Kumbaga sa Toscoin, nauna si Blogger. Okay. Una pa lang, dun kay Mr. Blogger, ang kanyang mga sinasite, ah, hindi siya according doon sa batas. Hindi batas yung kanyang sinasite. Merong case na sinite niya yung Tulawe, ah, at saka yung isa, nakalimutan ko yung isa. Meron siyang dalawang sinite. Pero, for that particular matter, yung 18 na yun, ang sinasite niya ay yung kanyang pinrepared na Microsoft presentation, which is by, nakalagay doon, Attorney Libayan. So, that just, shows us na yun ay gawa niya. And it's not cited to a certain Republic Act or any law at all. Diba? Hindi according doon sa law at all yung kanyang citation kasi wala namang batas na ma-cite niya particular to support yung kanyang claim na 18 yung sexual, okay, consent. Okay? Kasi debate ito according doon sa kung ano yung batas eh. Okay, here we go. Ang haba ng kanyang binasa, 15 minutes. Citing dito, citing doon. Binabasa niya from the Google, from his own presentation, and so on and so forth. So, pwede nating sabihin yan na sa kanya yun. Okay? Guys, pwede nating sabihin na sa kanya yun kasi well prepared, pin-prepare na yun, sinulat niya yun. Okay? Pwedeng sa kanya yun. But, of course, for some background observation doon, from the back, being an observant to his presentation, masasabi ko na hindi siya talaga very cringy yung kanyang I mean parang tense siya, kabado, hindi siya well organized doon sa kanyang presentation. Hindi siya yung pagbasa niya hindi masyadong clear. Kumbaga parang yung bang parang binabasa mo na nga pero parang may mali doon sa kanyang pagbasa. Not that we're being biased or dahil sa tao, not this is not the personal for him, but from my perspective, yun yung nakikita kong observation na nanginginig ang kanyang boses, parang uutal-utal siya. So for me, being an attorney, and ako, for example, kukunin kitang abogado, and then ito yung makikita ko sa'yo sa loob ng korte, parang instead na mabuboost yung aking confidence na maipanalo mo yung kaso ko, mas lalo pang mababa yung aking moral kasi nakikita ko na parang unprepared ka, parang kabado ka, parang hindi ka yung confident doon sa ginagawa mo para maipanalo mo yung kaso na ito. So, yun yung nakita ko sa kanya. So, from the opening statement, and then pumasok na dito yung cross-examination ni Piskal sa kanya. Sa kanya mga tanong, siyempre may mga poses, can you repeat, come again, when it is very obvious na narinig naman niya. So, may mga poses, parang alam mo yun, medyo something lutang effect na hindi niya na-gets yung question or narinig niya yung question pero hindi niya fully understood. Kasi, just one instance, tinanong sa kanya, alam mo ba na ito ay may decision na sa anbang sa Supreme Court. Sabi niya, I'm not aware, hindi ko alam yan, yung parang ganun. So, parang as a lawyer and you agreed to have a debate on that, you don't have this really vast knowledge on what you are trying to tackle on this particular debate. Kasi kumbaga hindi ka masyadong prepared doon sa in and outs nung debates ninyo from all different angles na might be question to you. So, parang alam mo yun, may nagsabi na ang galing daw ni Attorney Libayan ay parang stock knowledge. Parang hindi ako agree doon eh. Kasi kung meron siyang stock knowledge, hindi na niya kailangan magbasa eh. Kumbaga, masasite na niya kung ano yung particular
Hindi man siguro really that exact, pero kung stock knowledge, masasite niya na, maaalala niya kaagad kasi syempre, mahabang taon ang ginugol ng mga abogado, kaya nga highly respected dapat ang abogado dahil kumbaga, memoryado na nila yung libro na yan ng mga batas. Although hindi naman lahat kaya na lang i-memorya, but ano mo yun, parang from that cross-examination itself, unaware siya doon sa katanungan ni piskal sa kanya. So, malayo yung halimbawa, ang sinasite niya Tulawi at Udang. Pero ang sinasite naman, ang gustong isite naman ni piskal Tulawi at Bangayan, di ba? Yung parang ganun. And then a certain Republic Act number from the piskal. Pero dito kay attorney Blogger, Mr. Blogger, doon siya nagsasite doon sa sarili niyang presentation na ginawa din niya. Alright? Okay. From the opening statement to the cross-examination answer, kita mo talaga na hindi siya prepared. Okay? Yun yung masasabi ko doon. Hindi man natin ma-specify kung bakit, but you can go ahead, i-backtrack ninyo at panoorin ninyo muli. Now, it's the turn of piskal para i-present yung kanyang opening statement. So, pag umpisa pa lang ni piskal sa kanyang opening statement, nakasite na doon Nakasite na doon yung certain specific Republic Act number and then certain cases. And then also, sinite niya din yung evidence niya, which is yung evidence niya, like sinite niya yung certain live blog nitong si Mr. Blogger on this particular date, on this particular date, on this particular date, para i-debunk niya. So, ibig sabihin, doon pa lang, makikita mo na very well prepared and very well organized itong si piskal. As you can see, hindi bias ka lang kasi, hindi kasi tanggalin natin yung ganong isip at imaginein na lang natin na hindi natin kilala itong dalawang ito But from that perspective, own observation alone, makikita mo talaga na sunod-sunod yung opening statement niya, na sinite niya yung batas, sinite niya yung mga cases, sinite niya yung mga evidences na particular na live content nitong si Mr. Blogger, dahilan upang, alam mo yun, parang somehow parang natotosta na itong si Mr. Blogger doon sa kanyang sariling bibig. Kumbaga, may mga pronouncement itong si Mr. Blogger na later on kinokontra niya yung sarili niyang pronouncement. Kumbaga parang nag-jumble na lahat ng kanyang mga vloggings dahilan upang sa kanyang mga next vloggings parang nalilito na rin siya sa kanyang sariling mga pronouncement or sarili niyang mga vloggings, which is very obvious at nakikita na natin itong sinyalis na ito mismo dito sa debating ito. Alright? Ngayon, after the opening statement ni piskal, syempre cross-examination naman ni Mr. Blogger, di ba? Doon pa lang sa cross-examination questions, meron siyang mga questions din na we can say na it's acceptable, valid questions. Kaya lang makikita mo pa rin dito yung hindi niya ma-organize yung thoughts, hindi niya ma-organize yung line of questioning niya. Although valid yung kanyang question Kaya nga may point doon, may some point doon na sasabihin ni piskal na ano na yung tanong mo? Kasi this, that. Parang nag-zigzag yung kanyang mga tanong na hindi niya ma-organize yung thoughts 'di ba? Kumbaga sa sentence is, siyempre unahin mo muna yung subject and then the predicate, 'di ba? Yung parang ganoon, hindi parang kay Mr. Blogger minsan nauuna yung predicate and then subject. So parang wrong construction. Okay? The construction alone, hindi siya organized. Kaya nalilito itong si piskal, not in the sense na hindi naintindihan or wala siyang vast knowledge about the context of the
whole debate. So, yun yung difference doon eh. Kay Mr. Vlogger, talagang makikita mo na, yung lutang moment na hindi niya, wala siyang ka-idea sa totoo lang. Yun yung makikita mong difference. And of course, okay, natapos din yung line of questioning or natapos yung cross-examination nitong si Mr. Vlogger, and then proceed naman tayo doon sa katanungan. Ay, by the way, doon sa cross-examination answer ni Mr. Vlogger, meron siyang denials doon. Sumagot pa siya eh. Hindi siya yes or no eh. Hindi siya makasagot ng diretso ng yes or no kasi hindi niya alam kung yes nga ba talagang sasagot niya or no. And at the same time, meron siyang denials na hindi, yung live ko naman na yan noon eh, sinabi ko lang naman yan noon, live na yan, pero hindi ko naman sinabi sa debate na to. So, anong connection nung live ko na yun sa debate na to? So, parang alam mo yun, there is denial na meron kang nasabi noong araw na gusto mong i-deny na ngayon. Which is, yung sinabi mo nung araw na yun, maraming naniwala. Marami kang napaniwala. Doon sa citation na sinabi mo na 18 dapat. Mga pedophilia ang nagsasabing hindi 18 ang di ba? Yun sabi niya, yun na yung pronouncement niya. Pero, yun ay kanyang opinion. But if we based it on according to legal law, 16 talaga. Diba? Pero inakusahan niya yung mga tao na hindi naniniwala doon sa 18 na gusto niyang i-imply na mga pedophilia daw. Diba? So, dinideny niya, sinabi niya yun. Pero, maraming naniwala at that particular time. So, doon sa part niya ng cross-examination, hindi siya totally nag-answer ng yes or no lang. Meron pa siyang pa-deny-deny at meron pa siyang pasagot-sagot. Diba? May padahi-dahilan pa siya. Pero, noong si Piskal na ang kanyang kino-cross-examine, gustong sumagot ni Piskal, aside from yes or no, gusto niyang i-define yung yes niya or no niya. Sabi ni Mr. Vlogger, hindi, dapat yes or no lang. Ganon, di ba? So, nakita niyo yun. Nung panahon niya, nag-deny pa siya. Hindi lang yes or no ang sagot niya, marami pa siyang sinasabi. Pero nung kay Piskal na, sabi, hindi, dapat yes or no lang. Parang ganon. So, see the difference? Diba? So, may alam mo yun, may pagkaugali na bully or may pagkaugali na, alam mo yun, pag nakita niya na pwede niya itong dikdikin niya ng ganon kahit wala naman sa ayos or wala sa fairness, kumbaga. Okay, tapos na yung cross-examination ng dalawa. Mapunta naman tayo dito sa questions nung tatlong judges. Unang judge, which is yung babae, mabait-bait pa siya magtanong. Okay, mabait-bait siya magtanong. Pero makikita mo talaga dun eh. Merong part ng question nung si judge, yung babae na judge, na at the background, tumawa yung ibang judges. Kasi yung sagot ni Mr. Vlogger ay talagang malayo doon sa legal basis ng ating batas. So parang alam mo yun, parang merong parang sa isang korte, merong pumasok na pipitsuging abogado na gusto niyang ipagtanggol yung kanyang kliyente na lumabas siyang parang katawa-tawa kasi sumuong siya na hindi naman siya talaga prepared at katawa-tawa talaga. So parang ganun yung naging atmosphere doon sa unang judge. Okay? Although mabait yung babaeng judge, pero yung pagsagot kasi ni Mr. Vlogger ay malayo doon sa katotohanan. Kahit may tawa-tawa effect eh. Sumunod itong pangalawa na yung medyo parang tumatawa na nakaka-insulto yung tawa niya. So ngayon, yung style ni Mr. Vlogger na patawa-tawa sa kanyang vlog, na ibabalik sa kanya eh. 'Di ba? So ngayon, nararamdaman mo yung ginagawa mo sa mga tao din na patawa-tawa ka. Ngayon, itong judge naman, tinatawanan ka dahil yung mga pinagsasabi mo ay malayo sa katotohanan. Ngayon, tostado ka na ngayon dito kay judge. And the same thing kay pangatlo, mas mabait din naman yung
pangatlong judge na lalaki, mabait din siya magtanong, pero nakakahon ka talaga nila, nung tatlong ito, doon sa mga katanungin nila. Without the specifics, examples doon sa mga katanungin nila, kayo na lang ang bumalik doon sa particular na debate na yun kasi ano lang naman ito in general lang naman. Obviously, from those 3 judges, makikita mo talaga na ang ano nila, ang verdict nila hindi dahil bias Syempre hindi naman nila kilala itong dalawang to Dalawang magkabilang koponan. Ang alam lang nila vlogger yung isa, piskal yung isa. Syempre yung piskal medyo may nagsabi na dahil kabaro ganun. But if we try to base it on a legal basis of the law, ay talagang mananalo yung 16 kaysa doon sa 18, di ba? Kasi yung 16 na yun naman talaga yung batas as of now. Yun yung batas as of now. Kahit na may sinay siya na Tulawi case, Udang case, pero ang batas as of now is yung 16. Di ba? Ngayon, sabi ko nga, yung verdict niyan is 3-0 which is talo si Mr. Vlogger kasi ang usapin naman natin is legal basis of the law. Ngayon, para manalo siya, okay? Para manalo siya sa puso ng taong bayan, including me, okay? Dahil ako naman, sabi ko nga, ako ay uma-agree doon sa 18. Okay, uulitin ko, uma-agree ako doon sa 18 in a way na gusto ko mas mataas pa yung edad ng isang pagiging kaya mo nang maging responsable sa sarili mo o yung liable sa sexual consent, 'di ba? Mas maging mas maging mataas yung antas ng edad para finally and officially maging tayo sa age. Kasi in example nung isang judge, sabi niya nanay daw niya 14 years old na buntis. So parang sa kanya okay lang 'yun. 'Di ba? So parang ipo-promote natin na hindi okay lang. Okay lang kahit as early as 14. Although sabihin na natin magshota 14 yung isa. 14 yung isa, 17 yung isa, o 3 years gap. So, hindi liable yung 17 years old na guy na nakabuntis doon sa 14 kasi ang natin is 16 pala. O di 17, na yun? Pwede na palang makulong yun kasi 16 pala. Okay, sabihin na natin 13 yung isa, 16 yung isa. So, hindi liable yung 16 years old. So, mas maganda na itaas natin yung edad in that way. Kaya lamang ho na dito sa usaping ito, talo talaga itong si Mr. Vlogger dahil the way he presents himself, kung dalawa na lang ang abogadong natitira sa buong mundo, at mamimili ako sa kanila ng abogado na magtatanggol sa akin doon sa kaso ko, ay pipiliin ko si Piskal. Kasi si Piskal, the way he presents himself, the way na i-gather niya yung kanyang information, the way na sumagot siya doon sa mga cross-examination, kitang-kita ko yung confidence, okay? Kitang-kita ko yung knowledge, yung wisdom bilang tagapagtanggol ko. So, yung confidence ko, mataas na kumpiyansa ako na kayang-kaya niyang lusutan at i-defend yung aking case. 'Di ba? So, yun lang naman. Halimbawa, kahit baliktarin natin. Siguro kahit baliktarin natin, halimbawa, ang i-defend ni Mr. Vlogger ay 16 at i-defend ni Piskal ay 18, sa tingin ko mananalo pa rin si Piskal. Kasi the way na i-present ni Piskal yung kanyang sarili doon sa debate, okay, ay kapana-panalo talaga. Dahil siguro kung i-defend ni attorney yung 18, hindi siya magsasite ng sarili niyang gawa na Microsoft presentation, kundi meron siguro siya pang mas malalim. Either batas man yan, specific law, or specific case na kanyang isa-cite and more evidence.
baka mananalo pa. Baka mananalo pa rin itong si Piscal kasi the way he presented himself defending. Imagine na hindi ako boto doon sa 16 ah. Pero mas boboto ako na siya yung manalo kasi yung pamamaraan niya na i-defend yung 16, okay, citing some law, ay panalong-panalo. 'Di ba? Ang ibig kong sabihin dito is kung dito pa lang sa debate ay halatang-halata na ikaw ay kabado, halatang-halata na hindi mo alam kung paano mo i-gather yung line of questioning mo, hindi mo mag-gather yung line of thoughts mo of constructing your opening statement, your closing statement, the way ka mag-rebat, no, paano mo i-rebat in a way na mananalo ka sa debate. Kung sa debate pa lang hindi mo kayang i-present yon properly, winnable, kumbaga, how much more sa korte? So ngayon nakikita na natin dito, nare-realize natin na kaya pala itong si Mr. Vlogger ay walang halos case. Kaya nga tinatawag siyang attorney no case. Walang halos case kasi dito pa lang sa debate, halatang-halata mo na unprepared. Kumbaga, andun lang yung ugali niyang bully-bully doon sa kanyang vlog, patawa-tawa. 'Di ba? Patawa-tawa, na may personal na ng kanyang mga tinitira. So, kung sa vlogging, pwede siya sa ganun. Pero pagdating sa korte, it is very obvious now, the actual obvious now is, kaya pala, na kahit pro bono nga siya, wala siyang case, kasi walang kukuha talaga sa kanya. The way he performs, the way he presents himself, wala talaga tayo makikita na alam mo yung parang winnable siya sa korte. Now we know. Ito yung sinasabi na, now we know, kaya pala. Alright? Kaya pala. So, yan yung ating reaction dyan na 3-0 panalo si Piscal because of overall splendid presentation of his argument. Okay? Hindi lang naman argument ito eh. It is supported with facts, supported with certain law, which is yun yung nakapagpanalo sa kanya. Yun lang. Hanggang sa muli. Maraming salamat.